Alam nyo, kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Kabataan, ito, kabataan party list. Ito, oh, ayan. Yan, ang dapat sa kabataan party list. Sayang. Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Okay, ayan, no? Magandang araw po sa inyong lahat at panibagong vlogs, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Heto, itong una nating pag-uusapan ay patungkol po dito kay House Speaker Martin Romualdez. Ito yung picture na yan. Ayan. Nananawagan po itong si Martin Romualdez na igalang raw natin itong si Bongbong Marcos, ha? Igalang si Bongbong Marcos. So yun ang una nating pag-uusapan, ha. Pangalawa ng ating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagkomento na po patungkol po dito sa pautot at gimmick nitong administrasyon na ito sa 20 pesos per kilo na bigas na mangyayari daw dito sa Visayas lang. Ano bang kaguluhan yan? Bakit sa Visayas lang? Ito, pangatlo ng ating pag-uusapan ay binalita rin ng GMA News itong patungkol sa 20 pesos per kilo ng bigas, no, ni Bongbong Marcos. Itong GMA naniniwala naman. Ito. Pang-apat nating pag-uusapan ay itong ang kabataan party list na napahiya sila sa kanilang house-to-house na pangangampanya, no? At may nagagalit sa kanila. Kasi alam naman natin itong kabataang party list, dati na itong pasaway. Dati na itong pasaway. So much with that, pag-usapan natin yan. Bakit sila napahiya dito, ha? At bakit hindi natin dapat iboto itong kabataang party list na ito, okay? Ito, pag-usapan rin natin itong si Vice President Inday Sara Duterte na sinabi niya na wag iboto itong Tingog Party List. Kasi si Tingog Party List ay, ano yan, mukha yan ni Romualdez. Ha? Magagalit na naman si Jamagno dito, 'di ba? Ang kanyang mataray na spokesperson diyan. Spokesperson talaga. Hindi, biro lang. Pero yung Tingog Party List kasi, yan gimmick yan ng kampo ni Romualdez Hindi, biro lang. Mamaya, i-explain natin yan na bakit hindi dapat iboto yung Tingog Party List na yan at i-explain rin yan ni VP Sara. Okay? Ito, last but not the least, itong pag-uusapan natin, si Vice President Inday Sara Duterte, tinanong siya patungkol po dito sa sinabi ni Attorney Claire Castro, itong attack dog ng Malacanang, na bumababa raw ang rating ni Bongbong Marcos dahil sa mga kumakalat na fake news. So sinagot yan ni VP Sara, no? At ayan tuloy, no? Napahiya si Castro. Okay. So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel.
ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so eto, unahin muna natin itong kay Martin Romualdez. Ito. Ito yung sinabi ni Tambaluslos Romualdez. Tambaluslos talaga. Ito yung sinabi ni Martin Romualdez ha. Sabi niya, masyadong maaga naman para pabagsakin ninyo ang isang rehimen ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang sabi. Alam mo, Martin Romualdez, hindi naman ang kampo ni Duterte ang gustong pabagsakin ang administrasyon na ito. Hindi mo lang naiintindihan na ang taong bayan, galit na sa mga kapalpakan ng administrasyong Marcos. Doon naman hindi ibig sabihin na pabagsakin yan. Guni-guni nyo lang yan. Walang gustong pabagsakin ang inyong administrasyong Marcos. Ayaw lang talaga ng taong bayan itong administrasyon na ito kasi ang daming palpak sabi pa niya dito, very popular siya and he was elected by bigger mandate than the former president kaya igalang naman natin. Sabi niya. Alam mo kung bakit naging popular yan si Bongbong Marcos, Martin Romualdez? Dahil kay VP Sara. Kung itong si VP Sara ay hindi siya nakipagtandem dito kay Bongbong Marcos, hindi naman ito makikilala Siguro, may boboto pa rin dito kay Bongbong Marcos, yung mga loyalista. Pero yung mga Duterte, kung kinalaban ito ni VP Sara, matatalo ito Matatalo ito. Tapos, sablay pa itong sinabi mo na he was elected by the bigger mandate than the former president, kaya igalang naman natin. Alam mo, Martin Romualdez, kung i-compare mo yung votes ni BBM at ni Duterte, hindi mo kinonsider na yung panahon ni Duterte, dinaya siya. Pero kahit dinaya si former President Duterte, hindi pa rin siya nalamangan ni Marojas. Pero itong si Bongbong Marcos, akala mo marami ang bumoto sa kanya. Kasi binoto ito ng mga Duterte. Sobrang hina yung IQ at sobrang hina ng utak mo, Martin Romualdez. Hindi ka marunong mag-analyze. Si Bongbong Marcos, nanalo yan for a big number. Mas malaki pa raw siya sa kay Duterte, di ba? Yung panahon ni Duterte po, dinaya yun Tapos ito, nakakain lang yung number ng mga Duterte dito sa kanina Bongbong. Kasi hakot na Kasi tandem niya si VP Sara Yan ang nakakalimutan mo, Martin Romualdez. Sabi pa niya dito, yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. So, nananawagan po itong si Martin Romualdez na igalang raw natin itong si Bongbong Marcos. Ito lang yung comment ko dyan. Alam mo, Martin Romualdez, bago mo sabihin na igalang natin itong si Bongbong Marcos, igalang nyo muna ang taong bayan. Igalang nyo muna ang taong bayan. Itong ginagawa ninyo, alam ko naman yung illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong at dinala nyo doon sa ICC sa The Hague. Na alam naman natin na wala ng jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, pero pinipilit pa rin ninyong magpalusot dyan. Ang taong bayan po ay hindi sang-ayon doon. So bago ka na mananawagan na igalang natin si Bongbong Marcos, igalang nyo muna ang hinanakit ng taong bayan. Wala kayong galang Sabi pa nga ng mga taong bayan, makasarili kayo. Kasi sarili lamang
ninyo ang inyong laging iniisip. Hindi nyo, hindi nyo inisip ang taong bayan. Yung mga ayuda-ayuda na yan, akala nyo maluloko nyo ang taong bayan? Akala nyo, ang tingin ng taong bayan ay mahal kami ni Martin Romualdez dahil binigyan kami ng ayuda? Hindi. Hindi ganun. Mas lalo kaming nagising na itong mga ayuda na ito, para ito sa benefit ninyo na maging mananatili kayo kasi akala ninyo mabibili nyo kami sa pera. Hindi nyo kami mabibili sa pera. Yang mga ayuda na yan, sa amin yan. Pera yan ng taong bayan. That's people's tax payers money. So huwag nyo kaming utuhin. No? Bago ka mananawagan ng paggalang dito kay Bongbong Marcos, igalang nyo muna ang sentimiento ng taong bayan, ang kakapal ng mukha ninyo. Di ba? So, yan. Ano kayo? Triggered. Sa totoo lang, triggered kayo eh. Triggered kayo kasi tumataas ang rating ni VP Sara kahit iniscripted nyo ng siniraan yan. Tinaniman nyo ng mga kasalanan si VP Sara pero hindi umubra. Mas lalong minahal siya ng taong bayan. Ikaw, bigay kayo ng ayuda. Ayuda kayo ng ayuda. Tingnan nyo ang mga rating nyo, Martin Romualdez. Sobrang bagsak. Sobrang bagsak. Si Marcos, 25. Ikaw naman, 14. So wala na. Finish na. I-accept nyo na lang na isinusuka na talaga kayo ng taong bayan. Okay? I-accept. Learn to accept. Learn to accept. Okay, move tayo sa next nating pag-uusapan. Itong si VP Sara, no? Nag-comment dito sa 20 pesos per kilo na bigas na sa Visayas only. Ay, nako. Timing talaga kasi malapit na yung eleksyon eh. Tiniming talaga nila ito kasi alam nilang mahina sila sa Visayas eh. 'Di ba? Mahina sila sa Visayas. So sa Visayas, 20 pesos per kilo para magpabago ang kanilang pangalan. Utot nyo, gising na ang taong bayan. Hindi na kami magpapabudol. Sa totoo lang. No more budol. Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil hindi talaga nila alam kung paano gawin. VP Sara, magti 3 years na si Bongbong Marcos pero hindi pa rin umabot sa 20 pesos per kilo yung bigas. Kasi itong 20 pesos per kilo na mangyayari sa Visayas only. I don't know nga kung darating yan sa iba eh. Ito po ay binadjitan rin ng pera ng taong bayan. Dito ka magtaka, Dito ka magtataka kasi bakit sa Visayas lang? Kasi alam po nila medyo dihado sila sa Visayas eh, di ba? So, hindi na mabubudol ang taong bayan dyan, no? Sa 20 pesos. Ginawa lang nila yan kasi malapit na yung eleksyon. At sabi pa nga ni VP Sara, may tinanong siya ng mga eksperto, hindi talaga mangyayari yung 20 pesos per kilo na bigas na yan. Hindi talaga mangyayari yan. Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Nagsinungaling raw yung nagsabi. Sinong nagsabi doon, di ba? Si Bongbong Marcos. Walang ibang nagsabi doon. Walang ibang nag-promise doon kundi si Bongbong Marcos. Yan ang hirap eh. Marami sa mga politiko ngayon na basta panahon ng pangangampanya para lang iboto sila, no? Magsisinungaling yan. Okay? Magpa-promise yan, no? Yung ginawa ni
ginawa ni Bongbong Marcos. Pagpapromise yan na ito yung gagawin namin, pero hindi yan mangyari kasi budol nga eh. So, lesson learned ha. Mag-ingat po kayo sa boto natin ha. Tandaan nyo yung mga taong nagsisinungaling niya. Huwag nyo nang iboto yan. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao. Pinaasa. Bongbong Marcos, pinaasa mo ang tao. So, huwag mong sabihin na fake news yung pinagbibintangan mo sa bumababa na rating mo. Ha? Ito yung isa sa mga dahilan bakit bumababa ang rating mo. Pinaasa mo ang tao na mag 20 pesos per kilo yung bigas, pero ano nangyari? Ay, nako. Na ibibigay yon. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Imagine that one. Frontage lang nila na 20 pesos per kilo, pero ano pala yung ibinibenta ninyo? Panghayop. Panghayop pa talaga. Ay nako. Ang akala nila siguro sa atin, ganyan po kababa ang tingin nila sa atin. Para sa kanila, mukha na tayong mga hayop ang Pilipino. Ay nako. Diba? So, this means to say na hindi talaga dapat natin iboto itong mga ganito. Yung senatorial slate ni Bongbong Marcos, straight, i-block nyo na yan na hindi iboto. Diba? Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. Imagine that one. You are selling na bigas na parang lamaw. Para yan sa mga ipakain sa aso, ipakain sa baboy, di ba? Ganyan na ang tingin nila sa atin eh. Mga nakakadiring politician sa Pilipinas. Nakakadiri talaga. Kung ano ang kanilang treatment sa taong bayan, ganun rin ang kanilang ugali. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 kasi hindi po sanay itong mga Duterte na bigyan ng low quality na serbisyo ang taong bayan. Sa Bisaya pa, dili magdaginot ang mga style ng mga Duterte. What's best for the Filipino people, yun ang ibigay. Ganyan po ang mga Duterte. Kaya nga, dati kung maalala nyo si former President Duterte, sabi niya, ayaw niya yung bidding. Kasi yung bidding, no? Yun yung kunin nila yung lowest quality. Ayaw ni Duterte yun. Sabi ni Duterte, kung ano yung pinaka-best quality para sa taong bayan, ibigay natin. Di ba? Yung bidding na yun, ano rin yun eh? Corruption rin yun eh. Pinipili lang nila eh. pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Hindi mga baboy ang Pilipino. Sila yung baboy. Sila yung buaya. Nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Correct. Ma'am, what do you think out of the timing nung announcement nung 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na promise na naman at mabubudol na naman. alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga alam mo, si VP Sara, alam na niya ang galaw. Bitirano na ito eh. Alam na niya ang mga bitirano na mga politiko. Yan eh. Booking sila dito kay VP Sara. senators para manalo yung Sinong niloloko nila? Ha? Niloloko nila yung taong bayan. Akala siguro nila maloloko rin yung taong bayan. Hindi, gising na po ng taong bayan. Niloloko nyo lang ang sarili ninyo, BBM.
Nilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil Confirm yan ha. Iniwanan ni Aimee at ni Cynthia Villar. Galing sa bibig ni VP Sara, iniwanan. Bakit iniwanan sila? Iniwanan kasi ito sigurong si Cynthia Villar, prinsipyo ang kanyang sinusunod. At si Senator Aimee, prinsipyo ang kanilang sinusunod. Yung mga natira doon, sinawa ni Pacquiao, wala yung prinsipyo eh. Kumakain yun ng sarili nilang suka. kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Walang direksyon yung kanilang alyansa. Sarili lang tumatakbo sila para sa kanilang sarili. Hindi kagaya nitong PDP. Tumatakbo sila para tunay na serbisyo sa tao. Ma'am, tingin nyo, related din po sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence of the Filipinos. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga... Kapag si VP Sara na ang magsalita, alam nyo naman, ang taong bayan nakikinig, di ba? So, sorry na lang kayo. Itong administrasyon ng senatorial slate, babagsak yan, matatalo yan sa eleksyon. Tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Correct, budol na naman. Na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Di ba? Dapat, kung mag 20 pesos per kilo ka, dapat Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit Visayas lang? Alam nyo na kung ano ang point nila. Kasi mahina sila sa Visayas. Kaya ang Visayas lang ang pinakain nila ng 20 pesos. Utot nyo. Di na kami maloloko, gising na kami. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors? Nagmi-meeting raw yung mga governor. Ano kaya no? Kasi iniisip nila dapat mananalo tayo, dapat may plano tayo dito. Di ba? Karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto. May problema talaga. Umiikot si Bongbong Marcos. Kumakaway siya, VP Sara ha. Si Bongbong Marcos kumakaway siya sa hangin. Walang pumapansin. Dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at Correct. Hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami. Kahit anong gawin nila, hindi na. Kahit anong gawin nila sa Mindanao, kahit bibilihin pa nila yung bawat isang Pilipino doon, isinusuka na nila. So yung pag-asa nila, Visayas na lang. Talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. So, yes. So, yun po ang reaksyon ni VP Sara dyan sa 20 pesos per kilo. So, follow up dito sa binalita rin ito sa GMA. Heto, play. Mararamdaman na ang pangako ng Administrasyong Marcos na 20 pesos. Naniniwala ka man? Naniniwala rin kayo. And GMA naniniwala rin. Na kada kilo ng bigas. Pero sa ilang lugar lang sa Visayas. Uy, bakit sa Visayas lang? Naniniwala kayo. Si Vice President Sara Duterte may duda raw sa programa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pangako noon ni Pangulo Sus, mukha pa, oh. Tingnan nyo yung mukha, oh. Yan ang mukha ng mambubudol.
Bongbong Marcos ng 20 pesos per kilo. Hello. kandidato pa lang sa pagkapangulo. Pipilitin itong ibaba mula 20 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Ngayon, makalipas ang halos 3 taon, ilulunsad ng gobyerno ang P20 program o 20 pesos kada kilong bigas. Pero ang murang bigas, mabibili Tingnan nyo. 20 pesos per kilo. Akala mo kung quality. NFA lang pala eh. Ay nako. lang muna sa mga piling lokal na pamahalaan sa Western, Eastern at Central Visaya sa susunod na linggo. Nasa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos kung saan pinulong niya ang mga gobernador doon. Sa ngayon nga, we're launching here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, and launch it and manage it, nationwide to eventually. Ayon kay Agriculture Di na kami aasa dyan kung in-nationwide nyo. Budol na naman yan. Yan ang hirap sa inyo eh. Nagsasalita kasi kayo ng una. Tahimik lang kayo. Pinapaasa nyo naman ang tao na hindi pa nangyari. Ito, worldwide na ito, magiging 20 pesos per kilo. Pinaasa na naman at tapos hindi na naman mangyayari. Pahiya na naman kayo tapos sasabihin nyo naman, bumagsak yung rating namin dahil sa fake news. Utot nyo. Ito yung dahilan bakit bumagsak yung rating ninyo. Ay nako. Secretary Francisco Chu Laurel, bumaba na rin naman daw ang presyo ng bigas sa world market at ngayon nasa 32 to 33 pesos ang presyo sa merkado. Ang diferensya sa presyo, pupunuan ng subsidy mula sa gobyerno. Usapan na isi-share yun. Pupunuan pala ng subsidy. Ano ba yan? Kaya sasabihin ni BP Sara, hindi kayo marunong. If you want na bababa talaga ang presyo ng bigas, no? Yung mga farmers natin, bigyan nyo ng wastong kasangkapan, yung mga equipments na yan. Yung mga machinery for that. Hindi nyo, yung mga magsasaka natin, hindi nyo, wala kayong puso sa mga magsasaka eh. Ngayon, between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So, kung 13 pesos yung drop from 33, maging 20, so 650. Budulero talaga. Budol na naman. Bago kasi kayo magsalita ng ganyan, patunayan nyo muna. Hindi pa nga nangyari, ang yabang-yabang nyo na yan sa 2020 na pesos na yan. The shoulder will be DA and through FTI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LGU. Maaaring umabot daw na mahigit 4 na bilyong pisong iluluwal na subsidy hanggang Disyembre. Bumaba ng 20 pesos dahil sa subsidy. Hindi dahil marami ang production. Kasi po, ganito lang yan. Supply and demand. Kung marami ang production ng bigas, edi syempre, bababa talaga yung presyo niyan. Subsidy yung ginawa nyo eh. Hindi rin Di ba? So, sinong inuuton nyo? Sinong pinagluloko nyo? Sarili nyo lang. Kasi ang taong bayan hindi na po naloloko. lahat ng LGU may kakayahang mag-abono para rito. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Imagine that one. Kaya pala nagpatawag kayo ng meeting sa mga governors kasi masyadong dihado ang boto nyo dito sa Visayas. Kaya yung bigas, sinasubsidy nyo para bababa yung presyo, ha? Akala nyo, tataas yung mga boto ninyo dyan kung ano yan, mangyari yan. Utot nyo! Ngayon lang natin i-launch ito, kaya nag-meeting today. 10 kilo bawat pamilya kada linggo ang pwedeng... Okay, ito mga taong bayan. Huwag kayong magpauto dito ha.
Kasi after election, tataas na naman ang presyo nito. Oh, totoo yan. Nag-meeting sila, pabababain yung presyo kasi sinasubsidize nila eh. Pero after election dito, magmahala na naman ito. Bubudulin na naman tayo. Di ba? Actually, kaming taong bayan, meron kaming right na magreklamo kasi nabudol na kami. Noong panahon ng election, last 2022, sinabi nyo na yan. Bababa ang presyo. Magti 3 years na hindi pa nangyayari. So, syempre, magagalit kaming taong bayan. Meron kaming karapatan ngayon na magsabi na hindi kami maniniwala dyan sa mga pinagsasabi nyo. Kasi dati nyo na yung sinabi at hindi yan ang nangyayari. So, we have the right to criticize. Budol. 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 Bilhin sa ganitong presyo, si Vice President Sara Duterte, duda sa programa ng gobyerno. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Meron talaga. Kahit nga sa Luzon, medyo okay sila. Pero talo pa rin sila sa Luzon eh. Sa Visayas at sa Mindanao, sobrang bagsak na sila. Akala siguro nila, may pag-asa pa sila dito sa Visayas. Eh wala na. Sa Mindanao, ayaw na talaga ng taga Mindanao. Yung Visayas, siguro, madadala siguro ayon sa kanila dito sa bigas-bigas na ito, utot nyo, pikat nyo, hindi kami magisig na kami. Ihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang sa hirit ng bise. Para sa GMA Integrated News. Ay, ano naman yan? Tatahol na naman si Castro dito. Oh. Tatahol na naman si Castro. O, heto. Panoorin natin itong video na napahiya ang Kabataan Party List. O, heto. Kayo ang fake news! Kabataan, ito, Kabataan Party List. Ito, oh. O, yan, pinunit, no? O, deserve nyo yan, Kabataan Party List. Alam nyo, Kabataan Party List, ang hirap sa inyo, no? Yung mga leader, tingnan nyo si ma'am, si kuya, tumatawa pang binibidyohan. Itong Kabataan Party List kasi, yung mga leader ninyo, si Franz Castro, hahanga ba yung tao sa inyo? Anong kaso ni Castro? Tapos, ito mga, mga rin ito, mga lahing Castro rin ito eh. Ha? Huwag kayong magpapadala dyan sa Kabataan Party List, kabataan na yan. Marami pong nangyari dyan na hindi maganda. Kaya, ginamit nyo ha. Itong mga kabataan, ginamit nyo pa. Ha? Huwag kayong magpapauto dito. Kasi, budol rin itong mga pinagsasabi nila eh. May ibang layunin itong mga taong to eh. Hindi yung Kabataan Party List, hindi na rin maniniwala yung taong bayan sa inyo dyan. Huwag niyong iboto yan. Ayan. Yan ang dapat sa Kabataan Party List. Sayang ang sinabi ni Rizal. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kayo, Diyos niyo. Sapul. Sapul sila ni Kuya. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan, sabi ni Rizal. Pero kayo, pahirap sa bayan. Gagamitin nyo pa ha. Gagamitin nyo pa yung word na kabataan ha. Kabataan Party List. Gawin nyo. Tama, kabataan is pag-asa ng bayan. Huwag nyo gamitin yung Kabataan Party List na yan. Kabataan. Ha? Kagaguhan yan eh. I don't want to I don't want to mention kung anong ginawa nitong Kabataan Party List. I don't want to mention. Pero ang sa akin lang, nabudol na rin ang taong bayan dito. Lahat na sigurong nagdaang mga administrasyon, lagi itong kontra. Kagaya nila Castro, Brosas, sino pa dyan? Ha? Sila Zarate. Ay nako. Maraming salamat sa pagpunit ng aming mga proyekto. Pinunit kasi na-real talk kayo eh.
Huwag niyong pagpipilitan kasi ang daming galit sa kabataang party list. Para po sa atensyon ng lahat, Para sa kapakanan ng ang Kabataan kabataan. Party List. Jesus! Sumama kayo doon. Doon kayo sa mga Leni Robredo. Doon sa mga kabataan ni Leni Robredo. Doon kayo. Baka pwede pa kayong suportahan doon. Salamat sa iyo. Huwag niyo i-post yan! Na ang nagawa. Huwag niyo i-post yan, mga binibisin nyo! Salamat. Titigyan nyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na ito sa lipunan ng libreng TikTok! Huwag! Gawa po ng Kabataang Party List yung libreng edukasyon, kolehiyo, at yung sinasabi ko ni Kuya. Sobrang napahiya sila dito. Na real talk sila ni Kuya. Kaugnay sa mga Matagal na lang inalas iha, lahat kayo pwede kayo mag-exam. Kung ipopost niyo po ito, isang tunay, genuine youth Mag-aaral representation ng kayo kabataan. mabuti! Mag-aaral kayo mabuti! Maraming salamat! Umalis ka na sana po! Dahil sa ganyan po ninyong walang respeto sa pakikipag-usap sa mga kabataan. Ano nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang na kinuha yung mga kabataan ng mga anak nila? Ha? Lumayas ka sa akin! Ha? Na real talk sila doon, ha? Pakinggan nyo again. Hindi ako mag-mention yan, ha? Si Kuya ang nag-mention. Pakinggan yung sinabi ni Kuya, yung sumigaw na siya. Walang respeto sa pakikipag-usap sa mga kabataan. Ano nagkakaroon ng respeto sa mga kabataan at mga magulang? Wala kayong respeto sa mga magulang ng mga kabataan. Anong ginawa nyo sa mga kabataan? Ha? Anong ginawa nyo sa mga kabataan? Dinala nyo sa bukid. Giniba nyo ang kanilang kinabukasan. Tapos gagamitin nyo, Kabataan Party List. Utot nyo. Kinuha yung mga kabataan ng mga anak nila? Ha? Lumayas ka sa akin Ganyan po, ganyan na walang respeto, mas natutunan ng kabataan. Ay, nako. Magising-gising na kayo. Ha? Kaya kayong mga taong bayan, huwag kayong bumoto dito sa Kabataan Party List. Kasi, baka yung mga anak ninyo, ma-impluwensya pa dito, no? Magsayang lang kayo. Ang kinabukasan ng, gagamitin pa nila yung kabataan, ha? Utot nyo. Ito, si VP Sara nananawagan na wag iboto itong Tingog Party List. Bakit? Ayan, ito. Panoorin natin. Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Kasi buhaya siya di 3 na yung seats niya. Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Di ba? Unang Kasi po, ganito yan. Si VP Sara, nananawagan siya dito sa Tingog Party List na wag po itong iboto rin ito. Kasi ang taong bayan ayaw, isinusuka na nga itong si Martin Romualdez. Huwag kayong magpalin lang dito sa Tingog Party List, ha? Yang si Jamagno na yan, na parang Armalite yung kanyang bibig. Kung iboboto nyo ang Tingog Party List, para rin kayong bumoto kay Martin Romualdez. Okay? So, wag nyong iboto yan. Okay? If you don't like Romualdez, if you don't like sa mga nangyayari sa House of Representatives, wag nyong iboto yung Tingog Party List na yan. Kasi ito yung very popular na party list na dito sa issue ng mga ayuda-ayuda na yan. Ayaw natin yan, di ba? So wag nyong iboto yan. Okay? Ayaw na. Kung as much as possible sa 2028, eradicate doon sa mga congressman na mga kampi ni Martin Romualdez, especially yung Tuwadcom at yung Trahidorcom. Wag niyong iboto yun. Okay? Eto pa,
pag-usapan natin itong si VP Sara ay nagre-react na dito sa sinabi ni Attorney Claire Castro sa pagbaba ng rating ni Bongbong Marcos. Fake news raw ang dahilan doon. O ito, pakita natin. Ma'am, nabanggit ni Jose Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na. Kasi i-reason out pa nila yung fake news kasi kaya bumaba yung rating ni Bongbong Marcos. Natawa na lang si VP Sara. Bumaba yung rating kasi wala ka talaga, weak leader ka talaga, ayaw ka ng taong bayan. Alam nyo, kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelido, yun si... Bakit? Ano ba yung Castro na apelido? Yung mga Castro na apelido, like si Attorney Claire Castro at si Franz Castro, yan, mga walang kredibilidad yan, ha? Meron pa namang ang dami pa namang mga Castro dyan na magagaling, no? Pero sinisira nila yung, apelyidong Castro. Franz Castro, wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae ngayon. Siguro, itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Magkano sila? Magkadugo. Ito, hirit ni Bibi Sara. Galing lang sila sa isang puno. Galing lang sila sa isang puno. Galing lang sila sa isang puno na mga bababa yung IQ. So yun po, ha. Alam niyo, sa totoo lang, no? VP Sara is loved by most of the Filipino people. Tumaas ang kanyang rating dahil nakikita ng taong bayan ang kanyang tunay na serbisyo. Okay? Vote straight PDP laban at suportahan natin ang mga Duterte. Okay? Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And kung bago ka pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe ka na. Okay? Para lagi kayong updated sa ating mga balita, no? At ma-notify ang inyong mga cellphones rin, no? Kung meron tayong breaking news. Importante pong mag-subscribe. At meron po tayong pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi marami tayong videos doon na in-upload na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So, thank you very much mga audience ko dito sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.